Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat sa pagkakataong makapagbahagi ng aking kwento sa inyong programa na makapagbigay inspirasyon sa lahat when it comes to transforming impossible relationship into a real and strong one. To start, Papa Dudut, we decided to make a best title on it, like Boses at Papel. Kung paano nagsimula na parang isang daang tula para kay Stella, pero may mga inakala ka sa nasabing pelikula na balikwa sa aming sitwasyon. Pero sa totoong buhay, ito ang kwento ng ang presidente at ang simpleng estudyante na ako at siya sa isang universidad sa Western Visayas. Efforts may paid off if there's a patience and consistency. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa isang minamahal ay hindi masusukat sa araw, buwan at taon lang, kundi sa patuloy mong pagpapadama na seryoso at sincero ka sa pagmamahal mo sa kanya. Simulan natin ang kwento ng isang dalaga at isang binata. Pareho kaming nag-aaral sa isang sikat na institusyon. Sikat siya dahil sa morenang maganda, matalino at magaling sa larangan ng pagsasayaw. At ako naman ay inilahal na presidente ng aming universidad. Hindi pa ako nahalal noon nang nakilala ko siya. Sa kanyang kapansin-pansin ng ngiti at kakaibang kagandahan na sa kanya ko lamang nararamdaman. While I'm walking at the front of the admin building, second day of campus, Hinampang, nakita ko siya habang papasok sa aming universidad at kahit nakakahiya ay inanyaya ko siya kung pwede na makiselfie. Hi Kim, can we take a selfie? Yes, sure. Kahit na oo, sikat ako at for sure nakilala niya ako dahil that time I'm elected vice chairperson pa lamang, pero nandun pa rin yung hiya. At kahit na iniisip niya na wala lang yun, pero sa akin, yun yung araw na may nararamdaman ako para sa kanya. Na walang halong anumang joke at salamangka. Doon nagsimula ang lahat. Napatingin ako sa lahat na kinikilig at lahat ay nagtatanong kung anong nangyari at yon sinabi ko sa kanila na nakipag-selfie ako kay crush. Chapter 1, The First Move. Pagdating ko sa bahay, pagod galing duty sa school, since nag-check kami ng mga attendance ng mga estudyante. At naalala ko na naman siya. Ang mga ngiti niya at matamis na hawak ko sa kanya habang nakatingin sa kamera. Agad kong kinuha yung cellphone ko at hinanap ko ang name niya sa Facebook. At swerte ko na online siya. Nang walang pag-aalinlangan ay minessage ko siya. Hi Kim, good evening. Kumusta? Kinakabahan ako habang nagtatype at yun na, seen. Ang tagal mag-reply at kinakabahan na ako. At ilang segundo lang nang nagtatyping na at yon sa wakas ay nag-message na siya. Hello Nong, okay lang, ikaw? Ouch. First message pa lamang ay broken na kaagad. Ikaw ba naman ang tawaging manong ng crush mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? Nag-reply ako at sinabi kong, makamanong ka? Ilang taong ka na ba? Pwede na huwag mo akong tawaging manong
Kasi baka maging tayo pa sa huli. Hehehe. Tawagin mo na lang akong Ron. Okay na yon. Wag lang Manong, nagmumukhang matanda naman ako dyan sa tawag mo sa akin eh. Wala na akong sinayang na pagkakataon. Dinetalye ko na ang lahat ng aking nararamdaman sa kanya sa sunod kong reply. Na walang pag-aalinlangan, duda at kung ano pa. Basta masabi ko sa kanya at bahala na si Batman. Kim, crush kita. Alam mo yun, hindi ba? Pero higit pa doon ang nararamdaman ko. Sana man lang ay bigyan mo ko ng chance na mahalin ka. Kasi may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Ewan ko kung ano to. Alam ko na minamadali ko ang moves na to pero sana lang nararamdaman mo to kasi hindi ko sinasadya na mahulog sa'yo. Mahal kita noon pa. At hindi ko ngayon alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung gusto mo rin ako at baka may nagmamay-ari na sa'yo. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka at ligawan ka kung pwede lang sana. Sana. Tapos ay hindi ko man lang binasa ulit at sinend ko na sa kanya. Ilang minuto na, hindi pa rin niya nasin at tuloy ay kinakabahan ako. At lalong lalo na nang biglang nag-log out siya nang hindi man lang nabasa yung message ko. Gusto kong i-delete kaso ay nasend ko na at hindi ko na maibabalik pa. Kahit na i-delete ko yung buong convo namin sa Messenger ay hindi yon madi-delete yung sa kanya. Kaya ready na ako sa kung anuman ang reaksyon niya at anuman ang desisyon niya sa mga sinabi ko. Kahit na kinakabahan na talaga ako. Kimberly, 36 minutes active. Nag-message ako uli at sinabi kong willing akong maghintay. Basta bigyan mo lang ako ng chance, Kim. Alam ko na marami ka pang pagdududa. Lalo na sa mga nakaraan ko. Sana hindi yun basihan kung ano man ang pagmamahal at nararamdaman ko sa'yo sa ngayon, Kim. Kung mag-stalk man siya o mag-imbestiga ng pagkatao ko bago niya ako nakilala sa kanya na yon. At alam ko na kung ano man ang malalaman niya sa akin ay mag-iiwan lamang ng puro tanong at magmamarka ng puro duda at iba pa. Way back high school life, everybody knows na kung sino ako. Ako yung tipo ng lalaki na babae, gumalaw at binabae kung magsalita. Hanggang ngayon at wala akong pake kung ano man ang sasabihin nila at panghuhusga. Kasalanan ko ba na magmahal at mahalin siya kahit na may mga nakaraan akong ganyan, hindi ba? By the way, balik tayo sa chat naming dalawa. 1 hour active siya at bago mag-online ulit ay bigla akong kinabahan at nasina niya ang lahat ng mga message ko. Nagdagdag pa ang kaba ko na halos buong katawan ko ay nanginginig sa kaba at kung ano pa. Pero ready na ako kanina pa kung ano man ang sasabihin niya. Nag-message na siya at ang sabi niya, "Thank you Nong sa pag-admire mo sa akin at hindi ko inaasahang masabi mo to pero thankful ako kasi may humahanga sa akin. Lalong lalo na ikaw pa. Hay nako, mas masarap pa to sa upcoming midterm exam ko. Hehehe, pwede huwag muna ngayon kasi nag-i-study pa ako para sa palapit na exam natin. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng exam." Okay Ron? Kahit nang ikli ng response niya, lahat ng kaba at tanong na kanina pang nagbabagabag at nagsisipaglabasan sa aking isipan ay nasagot na. Kahit na may pag-aalinlangan pa. Nag-response ako. Okay po, salamat. Tandaan mo na nandito lang ako. Handang maghintay sa'yo. At sorry nga pala sa istorbo. Nagre-review ka pala para sa papalapit na exam natin. Sige, wag muna kitang i-istorbohin. Message mo lang ako kapag available ka na ha. Mahal kita at ingat ka dyan, okay? Message sent. Ilang segundo lang ay nag-reply na ulit siya. Sige po, ikaw din. Thank you Ron.
Tapos ay nag-log out na siya. Hindi ako makatulog sa ginawa ko sa gabi na yon. Hindi ako makapaniwala na masabi ko yon sa kanya. At napansin ko na ang bilis ko pala. At baka mahihirapan siya. Kasi umamin ako ng bigla-bigla. Pero okay na yon, at least ay nasabi ko kung ano man ang nararamdaman ko. At nalaman ko kung ano man ang response niya. Nakatulog ako ng ganon at umaga na pala. At as expected ay babalik ako ng school at for sure ay ganon din siya. At kahit nahihiya ako na makita siya ay hinanap ko ang cellphone ko at nag-message sa kanya. Good morning. Babalik ka ng school? Kasi may duty ako sa office. Sana magkita tayo. See you po. At dahil online ay nag-expect ako na magre-respond siya. At yon, hindi siya nakapag-reply. Sa school na ako at parang lutang at hindi ko alam kung kilig to o kinakabahan na makita ko siya dahil sa pinaggagawa ko. Hindi kami nagkita dahil busy siya sa exam pero okay lang kasi may messenger naman. Kumusta exam? Miss na kita. Message ka kapag available ka na ha. Mag-online ako para tanggap ko kagad ang message mo. Hapon na nang makapag-online siya. Okay lang ako ron. Ikaw, kumusta exam? Eto, tapos na. Salamat nga pala. Salamat saan? Sa pag-i-inspire mo sa akin ngayon. Walang anuman. May ginagawa ka? Wala ikaw, meron ba? Opo, office work, pero okay lang. Sige, tapusin mo muna yan. Pagkatapos mo dyan, i-message mo lang ako kasi may gagawin din naman ako ron eh. Okay po, tapusin ko lang to at ikaw din. Tapusin mo yung ginagawa mo. Ingat ka dyan ha, mahal kita. Okay po, ikaw din. Thank you. Welcome po. At yun, nag-log out na kami at tinapos ko na yung mga bagay na dapat kong tapusin sa school. Umuwi ako ng maaga para makapag-ayos at ma-chat siya. Buong magdamagan kaming nagchat-chat at doon nauso yung kahit corny na knock-knock joke ay matatawa ka. At nakakakilig kasi galing sa kanya. Lumipas ang ilang buwan na ganyan kami na walang araw at gabi na hindi nagchat-chat. Nagkakakumustahan kahit na may konting ilangan. At ginamit ko na yung pagkakataon na tinanong ko uli siya kung pwedeng ligawan ko siya. Hindi niya direktang sinabi na oo kasi that time ay may nanliligaw sa kanya. Isang ICT student. Siya ay si Mac at sa universidad din namin siya nag-aaral. Mas nauna siyang manligaw kesa sa akin. At minsan nasabi niya kung anong ginagawa kong effort sa kanya ay ganon din ang ipinapakita ng lalaking nagpadabanin sa kanya na mahal siya. Masakit isipin na kung may chance man ako na manligaw sa kanya ay may kasabay ako na nagpapadama sa kanya na importante siya at may nararamdaman kami para sa kanya. Alam ko na malabo na maging kami kasi una, mas nauna yung isa na dumating sa buhay niya. Pangalawa, siya ay lubusan ng kilala at kahit papaano ay may parte na siya sa buhay niya. Baka may chance siya kasi nga mas nauna at mas kilala na niya. Pero hindi ako nagpatinag at hindi ako sumuko at sinabi ko sa kanya na, Kim, kahit na meron siya, hindi ako titigil na ipahayag sa iyo na mahal kita at seryoso ako sa iyo. Tandaan mo yan. Alam ko na seryoso ka, kaya nga binigyan kita ng pagkakataon na ipahayag sa akin, hindi ba? Wala akong inuuna sa inyo. Wala akong may napili sa inyo at lalong-lalo na huwag mong isipin na nauna siya kahit na may nanliligaw na sa akin bago ka pa dumating. Ron, pareho kayong binigyan ng pagkakataon. Sana huwag mong isipin na may inuuna ako ha. Thankful ako kasi meron kayo na hindi ko man boyfriend, nandyan para sabihin na mahal ako at importante sa buhay ninyo pareho. Yun nga Kim masakit isipin na hindi pa tayo pero may kahati na ako. Pero salamat sa chance na
ibinibigay mo sa akin? Na mahalin ka kahit na ganito? Kim, hanggang ngayon patuloy akong umaasa na mahalin mo rin ako ng higit pa sa kanya. Alam ko yun, Ron, pero kung sino man ang pipiliin ko, sa huli sana friends pa rin tayo, ha? Kasi kahit papaano, minahal nyo rin ako at naging parte na kayo ng buhay ko. Ron, enjoy muna natin kung ano ang meron tayo sa ngayon. Huwag nating bilisan ang mga bagay-bagay. Kasi may tamang panahon at tamang pagkakataon. Okay po, nirerespeto ko kung ano man ang sa ngayon ang desisyon mo. At handa akong maghintay, tandaan mo. Mahal kita at nandito lamang ako para sa iyo. Salamat po. Tulog ka na, babalik ka pa bukas kasi marami ka pang gagawin. Okay po, good night. I love you. Good night na rin. Salamat. Yun ang unang pagkakataon na nag-confess kami sa isa't isa at nalaman ko na may nanliligaw din sa kanya. At hindi lang ako kundi dalawa kami. Gabi na nang hindi ako makatulog, ginawan ko siya ng unspoken poetry at naka-audio visual at may background music na Para sa iyo by Aiza. Kim, mahal kita. Sana maniwala ka. Kaya kong pakawala ng lahat para sa iyo o aking sinta. I'm lucky enough kasi nakilala kita. Ikaw na nagpapasaya at ikaw na nag-i-inspire. Ikaw na pilit bubuo ng puso kong winasak ng ibang tao. Alam kong hindi ka maniniwala. Alam ko na ang puso mo ay may pagdududa. Sana ang aking nakaraan ay hindi mo maging basihan. Kung ano man sa iyo ang aking nararamdaman. After major exams ay signing of clearance na at kami ang naka-assign na magpirma ng clearance nila. Habang nagro-roving ay nakita ko siya sa grandstand na nagko-community service kasi may absent siya sa mga activities. At kailangan niya na maglinis bilang parusa sa mga absences niya para ma-sign ko o namin ang clearance nila ng mga classmates niya. Yun yung araw na nakita ko siya pagkatapos ko na mag-confess sa kanya. At ako ang unang nagsalita. Hi Kim, kumusta ka na? Kumusta ang tulog mo? Nagsipagtinginan ng mga kaklase niya sa kanya dahil for sure alam ng mga estudyante na gusto ko si Kim. Kasi pagkatapos ng selfie naming dalawa past 3 days ay ipinost ko sa Facebook at maraming nakicomment, nakireact at nakilike. Okay lang Ron, ikaw? Okay lang din. Ang ganda mo today. Ngumiti lang siya papadudot at nagtaka ang lahat ng kaklaseng kasama niya na bakit hindi Manong ang tawag niya sa akin kundi Ron. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Bakit ka namula? Okay ka lang ba? Tapos ay ngumiti siya ulit. Mga ngiti at tanong niya na nagpakilig at nagpapa-inspire sa akin sa araw na yon. Tinitigan ko siya habang naglilinis at biglang umalis. Nagtapos ang araw na may kakaiba na may mga ngiti at may nagpapa-inspire. Ilang beses ko siyang nakita sa araw na yon at nakapagtataka na umiiwas siya sa hindi ko alam na rason at dahilan. Nag-chat ako sa kanya. Kim, bakit mo ko iniiwasan? May problema ba? Wala lang, nahihiya ako sa'yo. Bakit? Ewan Ron. Huwag kang ganyan mahal kasi hinahanap kita buong araw. Alam mo yon hindi ba? Tapos tinataguan mo naman pala ako. Next time huwag kang ganun ha. Mahal kita, alam mo yan, hindi ba? At kahit anong gawin mo na pag-iwas sa akin, hahanapin kita. Hindi mo ba ako na-miss? Sorry na po, hindi na mauulit. Ingat ka dyan ha. Okay po, buti naman kung ganon. Ikaw din, mahal. Chapter 2, Student Leadership Development Program. Oy Kim, may leadership training kaming i-organize. Sali ka ha. Sana available ka. Para kahit nasa training man lang, masolo kita. Malapit na yon, first week of November. Paalam ka na kina tita ha. 3 days yon, mahal.
Baka malayo, hindi papayag si mama tapos 3 days pa. Pero itatry ko. Sige na po please, hihintayin kita. Try mong sabihin kay tita baka pumayag yon. Okay po, tatanungin ko siya. Sana pumayag din. Araw-araw kong kinukumbinsi si Kim na pilitin yung mama niya na pumayag siya. Para lang makasama ko siya sa loob ng 3 araw. Para mas lalong makilala ko siya kasi bago pa siya pumayag na manligaw ako sa kanya ay minadali ko yung lahat. Kahit na hindi pa niya ako lubusang nakikilala ng husto. Isang araw ay nag-message ako sa kanya. Mahal, pumayag na ba si tita na mag-join ka sa leadership training? Lapit na noon at malapit lang naman. Oo, pumayag siya. Kaya lang nag-aalinlangan kasi 3 days yun Ron eh. Okay lang po, sabihin mo na safe dito. Na-check ko na yung lugar. Hihintayin kita mahal. Bago ang araw ng leadership training sa sobrang busy ko ay hindi ko na siya na-message. Gabi na nang nagparamdam ako sa kanya. Kim, kumusta? Kumusta ang araw mo? Ako busy, sorry ha, hindi ako nakapagparamdam. Miss na kita. Okay lang Ron, nag-iimpake na. See you bukas. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sobrang saya kasi makikita ko na siya at makakasama. At agad kong nireplyan. Excited na ako bukas mahal na makikita at makakasama kita. Super miss you na po. Sige Ron, tulog ka na. Alam kong pagod ka na sa pag-ready para bukas. Okay po, ingat ka dyan Ron. See you tomorrow, good night. Ingat ka bukas ha, mahal kita. Tandaan mo yan. I love you po, good night. Araw ng Student Leadership Development Program, maaga akong nagising para sa preparasyon ng pagdating ng mga participants, especially ng taong mahal ko. Halos 1 oras ang biyahe mula sa school hanggang sa event. Kaya medyo nainip ako sa paghahantay sa kanila. At yung dumating nga sila, una kong hinanap si Kimberly. Sabik na akong makita siya at miss ko na siya ng sobra. Kahit na ilang araw pa lang na hindi ko siya nakikita. Kim, sigaw ko sa kanya nang nakita ko siya. Oops Ron, ngumiti siya at ganon din ako. Nag-start na yung first session ng seminar. Nag-aayos sila para sa opening ng event. Pagkatapos ng buong araw na seminar ay pinuntahan ko siya sa tinutulugan niya at kinumusta. Kim, kumusta ang seminar? Napagod ka ba kanina sa biyahe? Alam mo, miss na kita. Ilang araw pa lang tayong nagkikita Ron, miss mo na kaagad? Bakit hindi? Sa ganda mong yan at syempre mahal kita. Hindi ba halata mahal? At ngumiti ako sa kanya. Tigilan mo nga ako, bolero, pabiro niyang sabi. Bolero bang tawag sa taong namimiss ang taong mahal niya? At sabihan na maganda? Che, ikaw ha? Wala ka bang ginagawa doon? Wala mahal, tapos na, bakit? Gusto mo pasyal tayo? Libutin natin yung buong resort. Okay lang ba? Paanyaya ko sa kanya. Okay lang, wala pa naman kaming ginagawa, sabi ko. Habang naglalakad kami para mamasyal sa buong resort, nagkwentuhan kami tungkol sa mga bagay-bagay at dumating sa point na ang topic ay sa amin na. Mahal, kailan mo ba ako sasagutin? Matagal na ako nanliligaw sa iyo. Seryosong tanong ko. Sa tamang panahon Ron. Ang bagay na yan ay hindi minamadali. Sana hindi ka magsawang maghintay. Kailan yon? Takot ka ba kasi baka may masasaktan? O takot ka kasi alam mo na meron ka pang duda? Ang seryosong kwentuhan habang kami ay sa loob ng covered gym ng resort. At dumadama ng malamig na simoy ng hangin at patuloy ang aming kwentuhan. Wala akong kinakatakutan at lalong wala akong duda. Basta darating din tayo dyan. Huwag nating madaliin. Kung tayo talaga, edi tayo hindi ba? Yun yung bagay na pinanghahawakan ko. Na hindi bumitaw at patuloy lang kahit na may masasaktan. Hindi ako selfish dahil ginawa ko yon.
Nagmahal lang ako at hindi ko sinasadya na humantong sa ganitong sitwasyon. Mahal ko si Kimberly at bahala na ang bukas kung sino man ang pipiliin niya. Humingi ako ng pabor sa kanya na kung pwede ay makatabi ko siya sa pagtulog dahil gusto ko siyang makasama kahit sa isang gabi lang. At tiwala na lang niya sa akin ang pinanghahawakan ko sa gabing yon. Sabay kaming natulog sa isang bubong kasama ang ibang mga participants. Masaya kami kasi halos lahat sila ay nakakakilala sa akin. Since the student leader ako sa aming universidad ay buong tiwala nila sa akin at hindi ko sila bibiguin. Mahal ko sila lalong-lalo na siya. At mahal ko din ang pangalan at posisyon ko sa aming paaralan. Kaya hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ko. At higit sa lahat ay hindi ko kayang sirain ang tiwala ni Kim na ipinagkaloob sa akin ng gabing yon. Ang taas ng respeto ko sa taong mahal ko at hindi ko yung kayang sirain. Sa loob ng 4 na buwan na panliligaw ko sa kanya, hindi ko naisip na bibitawan siya kahit na ang labo na. Sa mga oras na yon, ako na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo na makasama mo ang taong pinakamamahal mo kahit na walang namamagitan sa inyo. Chapter 3. Ang 2 hari pagkatapos ang accreditation. Time of accreditation ng aming universidad. Dahil dancer siya, inanyayahan ng aming paaralan na magsayaw sila sa last day at closing program para sa mga accreditors at bisita ng aming paaralan. Sa halos araw-araw kong pakikipagkita sa kanya sa tuwing may practice siya, ay lalong nadagdagan ng pagmamahal at paghanga ko sa kanya. At hindi maiwasang naroon din minsan ang isang manliligaw niya na si Mac. Isang araw na nag-dress rehearsal sila at nandun din yung lalaki na nanliligaw sa kanya at ako, nag-cruise ang aming mga landas. At sabay kami nanonood ng practice ni Kim. Walang umalis, walang nag-walk out at sabay naming pinagmasdan si Kim. Sabay kaming umupo hanggang sa matapos. Habang nagbibihis si Kim ay hindi namin napansin na wala na siya. Dahil wala ni isa sa amin na manliligaw niya na umalis at 2 kaming nanatili. Umalis siya at hindi namin napansin dahil hindi niya matiis na makita kaming magkasabay na nasasaktan. Umuulan noon at panayhanap namin sa kanya. Hindi namin alam kung nasaan siya. Yon yung pagkakataon ng kahit na magkaribal kami kay Kim ay nagkaisa kami para hanapin siya. Halos nilibot na namin ni Mac ang buong university at nag-decide kami na hayaan muna namin siya na mapag-isa dahil dama namin na naiipit siya. Pagkatapos na nangyari ay minessage ko siya kung nasaan siya kasi nag-worry kami sa kanya kung saan siya nagpunta. Kim, nasaan ka? Hinahanap ka namin. Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Tapos nag-reply siya. Nagpapahangin lang. Yung totoo, sabi ko. Hindi ko kayang makita kayo nasasaktan ng dahil sa akin. Hindi ko gustong makita na ako ang dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan. Sorry talaga kung nag-aalala kayo. Okay lang ako ron. Gusto ko lang kaninang mapag-isa. Kim naman eh. Nag-worry kami kasi hindi ka man lang nagsabi. Mahal ka namin at hindi mo kasalanan kung nasasaktan kami kasi kami ang pumili na manatili sa ganitong sitwasyon. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga pangyayari. Kami dapat ang humingi ng tawad sa iyo kasi nagkakaganyan at nahihirapan ka ng dahil sa amin. Sorry talaga, mahal. Hindi ba ron kung wala ako sana hindi kayo nasasaktan? Sana kung hindi ko kayo pinayagan na pumasok sa buhay ko, hindi kayo masasaktan. Sana kung hindi ko kayo in-entertain, sana hindi kayo nagkakaganyan. Oo Kim, pinayagan mo kami at pribilehiyo na sa amin yon. Kasi pumayag ka at nagigilty kami kasi nahihirapan ka. Hindi namin gusto na magkaganyan ka. Hindi namin gusto na nahihirapan ka at hindi namin gusto na masasaktan ka ng dahil lang sa amin. Sorry talaga Kim. Sorry talaga mahal ko. Okay lang yun Ron, nilipas din to.
Sige, tulog ka na. Hindi ako tutulog kung hindi ka okay. I-convince mo muna ako na okay ka para mas okay din ako. Sige na nga, okay na ako Ron. Oo, pakis nga. Che, ikaw ha, para-paraan ka din. Joke lang, pinapangiti lang kita. Tutulog na ako Ron. Good night na po. O sige mahal, good night na rin. I love you. Good night Ron. Thank you. Last day ng accreditation. Nabighani ako sa kagandahan ng babaeng sumasayaw sa harap ko, suot ang indigenous people costume at sumasayaw ng binanog dance. Sumasayaw habang nakangiti, humaharap sa mga audience at accreditors. Parang tumigil ang lahat nang humarap siya sa akin nang nakangiti. Nginitian ko rin siya at nakaramdam ako ng kilig na hindi ko ma-explain. Sa kabilang dako, tumingin din siya at tinignan ko kung sino ang tinititigan niya. Laking gulat ko na nandyan din pala si Mac. Ang kilig ay napalitan ng sakit at ang saya ay napalitan ng pagkadismaya. Pero okay lang yon kasi right ng bawat manliligaw na dyan para sa kanyang nililigawan niya. Wala akong karapatan na paalisin siya kasi pareho din kami ng nararamdaman. Mahal namin ang babaeng nagpapasaya sa amin na sa bawat kindat at ngiti niya sa amin ay nagpapaligaya. Pagkatapos nilang sumayaw ay umalis ako at nagchat sa kanya na, Kim, aantayin mo ako ha. Babalik ako, may aayusin lang ako sandali sa office. Ihahatid kita mamaya. Dugtong ko. Okay po, sabi niya. Pagkatapos ng inayos ko sa office ay bumalik ako kasi medyo gabi na at nagmi-meeting sila together with her co-dancers. Hinahantay ko siya at hindi ko alam na hinahantay din pala siya ni Mac. Nag-message siya sa akin. Diyan ka na pala, salamat ha. By the way, ihahatid mo ba ako? Hindi ako uuwi ng bahay. Dito ako matutulog sa boarding house ng kakilala ko. Kina Nene? Oo, ihahatid kita sa boarding house nila. Sinabihan mo na ba si mama mo na hindi ka makakauwi? Opo, nasabihan ko na sila Ron. By the way, ihahatid din ako ni Mac. Okay lang ba? Opo, okay lang. May magagawa pa ba ako, Kim? Kahit masakit at gusto kong sabihin na huwag sana kaso ay wala akong karapatan kasi manliligaw din ako tulad niya. Kaya kahit masakit ay pumayag ako at sabay kaming umalis. Tara, halina kayo. Umuwi na tayo. Hatid yun ako sa boarding house nila Nene. Habang nasa daan ay hindi ko maiwasan na mailang kasi hindi ko ma-imagine na sabay kaming tatlo na naglalakad. May mga time na kung magkwekwentuhan sila ay nasasaktan ako at alam ko na kung magkwekwentuhan din kami ni Kim ay masasaktan din si Mac. Pero wala na kaming magawa kasi pareho kaming may gusto sa sitwasyon na yon. Kaya wala nang bawian pa. Patuloy ang paglalakad namin nang nag-offer si Mac ng jacket kay Kim at sinuot ng aking mahal. Gusto kong sumigaw na sobrang sakit pero hindi pwede. Kaya ngumiti na lamang ako. Alam kong pati si Kim ay naiilang pero kinaya niya. Nag-decide kami na pumunta muna sa net shop. Kaso ay feel namin na hindi siya safe doon. Kaya hindi kami ni Mac umalis hanggang hindi makapunta sa boarding house si Nene. Umupo muna kami habang nagkikwentuhan na parang kaswa lang. Pero alam ko na kaming tatlo papadudot ay may tinatago na sakit na hindi mailabas at maipakita. Habang kami ay papunta sa boarding house na tinutuluyan at tutulugan muna ni Kim ay walang umiimik at matahimik bagay na nagsalita si Kim. Hindi ako sanay ng ganito ha? Bakit walang nagsasalita? Pabiro niyang tanong. Nagtingin ang kami ni Mac at ngumiti sa kanya. Hais, ano ba to? Ang sabi ni Kim. Dumating kami sa boarding house na tutuluyan ni Kim na walang imikan at walang nagsasalita. Nagsabi si Kim na dito na lang ako. Sabi niya. Okay Kim, ingat ka dito, sabi ko. Parang may mga bagay na sinesenya si Kim kay Mac na hindi ko maintindihan na nagbigay ng sobrang sakit sa akin.
Habang sa daan na dalawa lang kami ni Mac ay usual, walang nagsasalita at parang sementeryo ang daanan namin sa sobrang tahimik. Pero okay lang, expect ko naman na ganon, hindi ba? Hanggang nakarating kami sa harap ng school at ako na ang nagsalita. Sinabihan ko si Mac na dito lang ako. Ha? Bakit dito ka sa school matutulog? Oo, sabi ko may tatapusin lang. Dagdag ko pa. Ingat, sabi niya. Pumasok ako ng school na patuloy na nag-iisip kung ano ang bagay na sinisenyas ni Kim kay Mac. Nakaisip ako ng bagay at duda. Iniisip ko na baka sila na, baka tinatago lang nila. At sipi ko ay nag-ring. Kimberly is calling. Hello, kumusta ka dyan? Bakit hindi ka pa natulog, mahal? Ang sabi ko. Hindi ako makatulog, Ron. Kumusta ka dyan sa school? Opo, kakarating ko lang. Ingat ka dyan, ha. Salamat, Ron, ha. I-check lang kita kung nakarating ka na at kung okay ka na. Pagkatapos mo dyan, tulog ka na, ha. Okay po, salamat din, Kim. Ikaw, kumusta ka dyan? Tulog ka na, alam ko pagod ka. Good night, mahal. Salamat, Ron, good night. Call ended. Kahit na ganoon na tumawag na siya ay hindi pa rin maalis sa mga bagay na nangyari ngayong gabi. May mga katanungan na ako lang ba ang kinumusta niya? Ako lang ba ang tinawagan niya? Siguro pati si Mac ay kinumusta niya. Chapter 4, 1 week na LDR. Good morning, mahal ko. I have something to tell you. Mahal, I will go to Baguio for the national conference and seminar. This opportunity knocks only once. I-grab ko na, ha. Good morning din, Ron. Okay po, basta matutuloy ka, ingat ka dun, ha. Ito ang araw na mahigit 100,000 I love you na ang binigay ko sa kanya na puro thank you lang ang respond niya. Humingi ako ng sign kung sabihin niya na I love you too. Sa bawat I love you ko ay yon ang araw na mahal na niya ako. Hindi ko inaasahan na kahit ganito lang kami sa isa't isa ay pinapahalagahan ko yon. Bilang siya na mahal ko at bilang ako na manliligaw niya. Nag-message ako sa kanya na matutuloy ako at alam ko na mamimiss ko siya ng sobra. Halos 1 week ako doon. Pero bago ko umalis ay nagkasama muna kami at nagkwentuhan. Mahal, mawawala muna ako ng 1 week, ha. Huwag mo kakalimutan na magparamdam. Okay po. Ikaw din, parati ka magme-message, ha. Tapos ingatan mo ang sarili mo doon. Tandaan mo, madali lang yan. Isipin mo lang na babalik ka kaagad. Opo, mahal, ikaw din. Tapos kung may pasok ka pa sa araw na yon, uuwi ka ng maaga, ha. Okay po. Halika, lunch tayo. Sige, pero huwag muna sa ngayon, Ron. Sa susunod na lang kita sasamahan sa pagla-lunch. May pupuntahan pa kasi ako, eh. Naiintindihan ko, basta kain ka na, ha. Mahal kita, Kim. Salamat, Ron, ikaw din. Papabusog ka, ha. 2 days bago ang flight ko ay ginawan ko siya ng 36 pieces na roses na gawa sa cellophane wrapper at ibibigay ko yon pag nakaalis na ako. Araw-araw siyang nagbe-message at nagchat-chat, ganon din ako. Walang araw at gabi na hindi kami nagte-text sa isa't isa. Alam ko na mahalaga siya sa buhay ko kahit na wala pang opisyal na kami at may manliligaw pa rin siya. Araw ng flight ko papunta sa Baguio City. Minessage ko siya. Mahal, paalis na ako. Ingat ka dito, ha. Papadudot, may inutusan akong best friend kong si Jenny May para kumuha ng ginawa kong roses sa office para ibigay sa kanya. Ron, ingat kayo, ha. Sorry, late response ako. By the way, Ron, salamat sa roses na ibinigay mo. Sobrang nagandahan ako. Salamat talaga. Alam ko na pinaghirapan mo to para lang maibigay at matapos. Okay lang, mahal, don't worry. Alam ko naman na tulog ka pa kaya hindi na kita tinawagan para gisingin pa. Hindi naman masyado, ginawa ko yan para sa iyo, mahal. Paki-open ang messenger mo, may isasend ako sa iyo. Mga pictures ko yan habang ginagawa ang mga roses na yan. Kasi mahal, ganyan ka kahalaga sa akin. Kaya ingatan mo yan, ha? Wait, mahal. Itinatanong ko lang kung anong gusto mong pasalubong.
Dagdag ko pa. Opo, naka-open ang messenger ko at nakita ko na ang mga gwapong pictures mo. Salamat ulit ha. Iingatan ko to Ron. Wala akong gustong pasalubong dahil makauwi ka lang ng ligtas ay okay na ako. Ang linyang nakapagpakilig sa akin ng gusto, mga katagang makauwi ka lang ng ligtas ay okay na ako. Na nagbigay rason para manatili ako sa kanya at patuloy ko siyang mahalin hanggat makakaya ko pa. Chapter 5. Officially that she is my future first lady. Kahit na may alinlangan na akong manalo or hindi ay nag-file ako ng aking kandidatura bilang presidente ng aming university. Gabi bago ako nag-file ng candidacy, nag-message ako sa kanya at humingi ng advice kung itutuloy ko. Kim, gusto kong tumakbo bilang presidente ng university natin. Kaso hindi ako sigurado kung mananalo ako eh. Okay lang ba? Siyempre naman may tiwala ako sa iyo. Especially sa kakayahan mo bilang aming pinuno. Ikaw ang pinili nila nung una at nakakasigurado akong pagkakatiwalaan ka nila ulit. Dagdag pa niya. Talaga? Kung may mangyari yon marami na akong kalaban, bashers at iba pa. Siyempre pati ikaw apektado doon. Okay lang ba sa'yo kung gamitin ka nila upang sirain ako? Paano ka na? Hindi mangyayari yon at kung mangyayari naman yon, huwag kang mag-alala. Lalaban tayo. Lalaban lang ha. Wala pang tayo. Ouch! Ang sakit naman. Wala pang tayo kasi darating ang panahon na magkakaroon ng tayo. Kung ready ka na dahil mahal, ready na ako. At kung pumayag ka na, tama ba? Ewan ko sa iyo ang gulo mo. Bakit naman napunta sa atin yung topic na sa eleksyon, Ron? Joke lang. Bawal ba mag-commercial? Tutulungan mo ba ako? Pero baka sabihin mo gagamitin lang kita ha? Gamit talaga, mukha ba akong ginagamit ng iba? Hais, talino mo talaga. Ikaw nagsabi niyan pero joke lang ha, mahal kita. Talo man ako sa eleksyon. Pati ba naman sa'yo matatalo pa ako? Itigil mo na nga, ano ba yan? Tulog ka na. See you bukas. Matutulog ka na ba Kim? Wag muna please. Sige na nga. Bakit wala ka na bang ginagawa Ron? Wala po, tapos na. So Pasko na bukas ha. Support mo ako kasi mahal. Gusto ko tong ipagpatuloy yung bagay na sinimulan ko noon. Ang pagsilbihan ng university natin at maging boses ng lahat ng estudyante. Siyempre naman, ikaw pa ba? O siya, sige okay na, siguro antok ka na. Medyo, ikaw din tulog ka na, okay? Okay po. Good night my future first lady. Humirit pa, che. Tulog ka na nga. Good night na po, Ron. Good night na rin, Kim. I love you. Thank you, Ron. Araw ng eleksyon. Kinakabahan ako kasi matapang din at matalino yung kasangga ko. Hindi ko lang siya kasangga sa posisyon kundi pati na rin sa academics at marami pang iba. Diyan din ang babaeng pinakamamahal ko na nakasuporta sa bagay na gusto ko. One message received from Kim. Good luck, Ron. I'm here to support you. Thank you, mahal. See you later. Pakis naman. Che, sige na nga, ingat at good luck ulit ha. Alam ko na kaya mo kahit na wala ng kiss. Hehehe. Dito lang ako kahit na anong mangyari, Ron. Natapos na yung eleksyon at opisyal na ako ang nanalo, ang bagong presidente ng aming university. Nagchat ako sa kanya sa oras na yon. Congrats! Sabi ko naman sa iyo kaya mo kasi ginalingan mo kahapon. Hanga ako sa iyo. Galingan mo ha kasi nasa posisyon ka na. Gaya ng sabi ko, nandito pa rin ako para sa iyo, Ron. Salamat po. Aasahan ko na sana hindi ka magtaka dahil parati kitang mamahalin hanggat kaya ko. Bolero ka talaga? Hehehe. Grabe ka, hindi naman. At patuloy kaming nagkwentuhan hanggang sa inantok na at tuluyan ng matulog. Sabay good night sa isa't isa. Chapter 6. Unang February na may pag-ibig. In school, we celebrate Feb Fever. At naming mga activities na related sa pag-ibig, may marriage booth at marami pang iba.
Siyempre hindi ko pinalampas na i-surprise siya. Kahit busy that time, gumawa ko ng effort para magpapogi sa kanya. Pumunta ako sa kabilang school kasi balita ko ay may flower delivery na mura daw. Kaya pumunta ako at bumili ako ng rose candy at may flowers na pinadala ko sa kanya. Alam ko na may klase siya at tinaya ko na naroon muna siya. Kinuha ko ang schedule niya at ibinigay ko sa nagdi-deliver ng flowers. Tapos sinabihan ko na kapag naibigay na niya, i-message ako para ma-ere ko sa university paging system ang ginawa kong unspoken poetry para sa kanya. Hinintay ko ang timbre ng mga estudyante na nag-deliver ng flowers. At nagkataon na magkakilala sila ng mga kaibigan ko at sinamahan sila upang madali nilang makita kung saan si Kim at yon nakita nila. At agad akong tinext ng mga estudyanteng nagdi-deliver na natanggap na niya. Yun din ang oras na nandun ako, naghihintay sa main system connection ng aming university speaker kung saan ay in-announce ko yung announcement sa school na abot ang tunog sa buong university. Since elected university chairperson na ako noon ay madali lang ang pag-convince ko sa mga heads na payagan ako na gamitin yung university paging system. Kinausap ko na ang lahat ng heads upang payagan ako na i-play yung ginawa kong tula na may background music sa aming paging system. Pumayag sila na i-operate ko yung main connection upang mapakinggan ng buong university ang unspoken poetry na ginawa ko para sa espesyal na babae sa buhay ko sa oras na yon. Laking gulat niya na may nag-deliver ng flowers sa kanya at may tumunog na tinig ko at may background music. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Sabay ng mga katagang, bakit hindi sila? Bakit ko to ginagawa? Alam ko na maraming katanungan dyan sa isipan mo. Kung tunay to, kung totoong nararamdaman ko. Ang masakit ay baka isipin mo na trip lang to. Hindi ko hawak ang isip mo. At lalong hindi ko hawak ang puso mo. Nire-respeto ko kung ano man ang nararamdaman mo basta mahal kita at yan ang totoo. Bakit hindi sila? Bakit hindi siya? Simple lang. Puso ko ang nakakaramdam at hindi ang aking isipan. Alam ko na darating ang panahon na may masasaktan ka. Na hindi man ako, malamang siya. At kung hindi man siya ay malamang ako, hindi ba? Bakit ko to ginagawa? Simple lang. At ang tanging gusto ko ay mapasaya ka at mabigyan ka ng importansya. Sorry ha, alam ko na pagod ka na, alam ko na naiipit ka na. Thank you for about 15,406,260 seconds that we have together as what you feel, which is times 2. Sa kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Mga tinig at musika na nagpapakilig hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng abot ng aking tinig at tula. Before the day ends, she texted me, Rons, thank you sa flowers. Ano ba? Hehe, joke. Ha? Wala akong pinadala. Saan galing yon? Siguro sa iba. Pagbibiro ko naman sa kanya. Ron naman may pangalan mo at mga kaibigan mo ang may dala. Salamat talaga. Walang anuman aking minamahal. Respond ko sa kanya. Pag avail ka mamaya, sabay tayo sa pag-uwi ha. I love you po. Dagdag ko pa. Okay, see you po. Thank you po ulit. Yun ang unang Valentine's na kinilig at may pinakilig. Chapter 7. The last chapter. Birthday niya pero ako ang nakatanggap ng malaking regalo na babago sa akin at sa kanya ng husto. Birthday niya nang late akong dumating kasi medyo busy sa school. May mga inaasikaso mga papeles para sa mga paparating na school activities. Expect ko na marami siyang bisita at kung mga kaklase niya ay siguradong kilala nila ako at kilala ko sila. Nang dumating ako, timing na papauwi na ang mga kaibigan niya. Habang bumababa ako sa motor, ang ganda niya sa suot niyang dark blue at may kakaunting itim na casual dress na lalo siyang gumanda ng husto sa paningin ko. Tanan, awit ko sa mga loko niyang mga kaklase kasi alam nila na nililigawan ko si Kim. Oops Kim, happy birthday! Sorry I'm late.
Sabay abot ng kulay pink na teddy bear at bulaklak na nakabalot sa kulay green na abakanet at may mga kulay yellow na favorite niya. Pati na rin si SpongeBob na favorite cartoon character niya. Salamat po, ganti niya na may mamula-mulang pisngi at matamis ng ngiti. Inihatid muna naming mga kaklase niya tapos pag-alis nila, yun ang oras na pumunta kami sa bahay nila. Habang naglalakad kami, sabi niya, "Ron, thank you ha. Welcome po kasi mahal kita." Nang nasa bahay na nila kami ay kumindat siya at sabay sabing, "Wait lang ha. Asikasuhin ko muna ang paparating kong bisita. Ron, babalikan kita. Dito ka lang sa kwarto ha." Sumilip ako saglit sa labas at nakita ko ang mga kaklase niya dati at yung ex niya noong high school niya na si Winhart, na nakapagpasabog ng puso ko bigla. Pero kahit paano ay nakonvince ko naman ang isip at ang puso ko. Lalong lalo na yung emosyon ko na ex nga. Na huwag magtaka at mag-alala. Nagdagdag pa sa isipan ko si best friend niya na pinagseselosan ko. Si Juice na nandun din pero kahit ganoon ay tinatako sa isipan ko na magkaibigan lamang sila. At handaan yon kaya kahit sino ay pwedeng magdalo at makisalo. Pagkatapos niyang asigasuhin ang mga bisita niya ay pumasok muli siya sa kwarto niya kung saan niya ako iniwan kanina. Pagpasok niya ay kinilig ako kasi tumabi siya sa akin. Tumingin, ngumiti at parang may ipinapahiwatig kaya tinanong ko na siya. "Kumusta mahal ko? Okay ka lang ba? Sana masaya ka kasi mahal kita sobra at kaarawan mo pa." Umiiyak siya sa mga sinabi ko. May dala siyang balloon na may pangalan na Kimberly at 18. May sinulat ako na katagang I love you at laking gulat ko na may sinulat din siyang I love you too na nagpasaya sa akin ng husto. At hindi ko na namalaya na tumulo na pala ang luha ko. Pinunas niya at sabay sabing mahal na niya ako. At sa pagkakataon na yon, sa bibig niya na mismo lumabas ang katagang mahal niya ako ron, I love you too. Talaga? Mahal mo din ako? Kailan pa? Kim, mahal kita ng sobra. Can you be my first lady? My one and only until the last moment of my life and journey? Yes, as in yes, I'm yours now, no doubts. Mahal din kita noon pa man. Binigyan lang kita ng chance na makilala ako at makilala din kita. I love you, I love you, I love you. Umiiyak na sabi niya habang sinasabi ang katagang matagal ko nang hinihintay na sabihin niya sa akin. I promise to love you from now on until the end of dawn. Thank you for giving me a chance to love you and to know you better. You proved that everything has a perfect time. Na kung hindi man ngayon ay hahantayin mo lang kasi may tamang panahon. At hindi nagtagal ay naging official na kami sa lahat. Lalong-lalo na sa mga parents naming pareho at sa ngayon na college na siya, taking up BS Criminology at WVSU Lumbanao Campus, Lumbanao, Iloilo. At ako college teacher na rin sa parehong university pero sa ibang departamento. We're not only busy on how to make our relationship strong and last, but we're also focusing on our future and dreams. Hanggang dito na lamang po and hoping that we will inspire a lot of people, especially to the person who never gave up in the name of love. As of the moment, we're still counting and sometimes pause for a moment just to remember that we're done and how we've started. I will let Shania Twain song to tell you a story of us because now she's still the one. God bless and more power to you and to your program, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Ronnie Comer Conadera. From Lumbanao, Iloilo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.